Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Taste Japan guys. And today's video, may itatopic tayo. Kaya ko siya sinadyang gawin ang video na ito. Gusto kong iparating yung mensahe sa ating mga kababayan na mga Pilipino. Hindi lang galing sa Pilipinas, galing sa ibang bansa, around the world. Unang-una, nagpapasalamat ako doon sa mga kababayan natin na nag-i-stay sa aming hotel. Hindi naman kaila sa inyo doon sa mga nag-stay sa aming hotel. Nasa heart of Osaka po ang aming hotel. So marami po talaga mga Pilipino na nag-check-in. Sa front namin is Filipino, ilan yan sila, dalawa sila dyan. And then sa housekeeping Filipino. So ngayon ito yung topic natin today. First of all guys, thank you dun sa mga nagche-check-in at magche-check-in pa lang sa hotel. Hindi lang sa aming hotel, kundi sa ibang hotel din na kung saan kayo nanggagaling, kung saan kayo nagche-check-in pag kayo pumupunta ng ibang bansa. Para po ito sa lahat. Kasi ito yung na-experience namin dito sa Japan. Pasensya na kayo ha. Kasi hindi pa ako gusto ko lang bago mag-dryer. May gusto lang akong iparating sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Ito yung madalas namin, lalo na sa front, na napapansin ng manager talaga. About sa check-in. Sa check-in guys, hindi lang Filipino ang gumagawa nito. Pero hanggat maaari, iwasan natin, lalo na mga Pilipino tayo. At yung nagtatrabaho sa hotel na yun is mga kababayan natin na mga Pilipino din. Sino ang napapahiya? Kami din. Kasi kapwa namin Pilipino, mga nag-check-in doon. Then tapos ganito ang gagawin. So, iyon ang iiwasan natin. Nakakahiya kasi nasa bansang Japan po tayo. Ang bansang Japan mahigpit. Oo, although mababait sila, generous sila. Pero, iwasan natin kasi hindi kayo ang napapahiya, kundi kami mismo na naandi dito sa Japan ang napapahiya sa mga kasamahan namin sa trabaho ng mga Hapon. Pinagmamalaki natin ang Pilipino, ganito magtrabaho ang Pilipino. So sana yun doon sa mga mag-check-in naman doon sa aming hotel, so iwasan natin yung mga ganitong klaseng problema. Ano ba ang tinutukoy kong problema? Ito yung karamihan. Mag-check-in kayo, magpapa-reserve kayo sa hotel ng isa lang. Then tapos, may mga kaibigan kayo sa ibang lugar, dito rin sa Osaka, or dito rin sa Japan, na magkikita-kita kayo halimbawa sa Osaka. Halimbawa, for example, from Nagoya. Pupunta yung kaibigan ninyo, papunta dito sa Osaka. Pero ikaw naka-check-in ka sa hotel. And ang nakalagay doon sa reservation mo is isa lang, meaning ikaw lang ang nagpa-reserve. So meaning ikaw lang ang mag-i-stay sa hotel na yon. Nagigets nyo po? Nagpa-reserve ka, ikaw lang, pangalan mo lang, so passport mo lang ang hahanapin. Then later on, pag naka-check-in ka na, darating yung mga kaibigan mo. Ipapasok mo sila ngayon sa room mo. May mga daladalang luggage. So iilan yon, minsan dalawa, may 3 kaibigan na pumupunta. So ngayon, yung ating front desk, and syempre, of course, every floor po yan may CCTV na nakalagay at na-check po yun ng hotel management kung ilan po yung mga pumapasok doon. And of course, may mga Pilipino tayong kababayan na nagtatrabaho dyan, 24 hours na andyan po sila. So nakikita po kayo. Okay lang din yung ibang lahi, wala tayong pakialam. Diba? Although na hanggat maaari, iwasan nyo. Kung ito sa Pilipinas, sa ibang lugar na gagawa ninyo, iwasan natin gawin sa Japan. Lalo na, may mga kababayan kayo na nagtatrabaho dyan sa hotel na yan, mga Pilipino, nakakahiya po.
Ikaw lang ang mag-check-in pero nagsama ka ng 2 o 3 kaibigan mo, pina-check-in mo doon. So ngayon nakita yon. Wala akong tinutukoy na name dito. Marami po ang gumagawa ng ganyan dito sa mga hotel. Kung sa Pilipinas nakakalusot kayo, kung minsan nakakalusot kayo, guys, iwasan nyo. Nakakahiya po talaga na sa bansang Japan po tayo. Isipin nyo na lang mga kababayan nyo na andyan sa hotel na yan nagtatrabaho. Sino ang mapapahiya pag kayo nahuli? Kami po ang number 1 na napapahiya sa ginagawa ninyo. Kasi kapwa namin kayo Pilipino. Kasi kami dyan, pinagmamalaki namin ang mga Pilipino, ang gawang Pilipino, ang trabahong Pilipino, kung paano magtrabaho ang Pilipino. Huwag po natin hahaluan. Eto lately, kadalasan nahuhuli. Pilipino po ha, ang nahuhuli sa hotel na ganon ang ginagawang style para makamura lang. So ngayon, pag nahuli na, sasabihin nila, pera lang yan, babayaran namin. Hindi po yun ang issue. Ang issue po nun, nag-check-in ka, so dapat ikaw lang. Hindi nakasama yung iba at doon mo pinatulog. No, hindi po pwede yan dito. Kung dati-dati siguro medyo nakakalusot-lusot kayo, lucky. Pero lately, ang dami po naming nahuhuli na ganun ang ginagawa. Nakakahiya po, nakakahiya. Kami po yung napapahiya dito sa mga ginagawa ng mga ganong klaseng tao. Thankful kami kasi napili nyo yung hotel namin na kayo magstay. Pero wag po ka tayo magkalat ng kahihiyan dito sa Japan. Lalo na may mga Pilipino tayong kababayan na nagtatrabaho dyan sa lugar mismo na yan. At mismo, Pilipino pa din ang nakakahuli sa inyo. Alam nyo kung bakit pinipilit namin kayong singilin na bayaran nyo yung extra person na naandoon sa room? Kasi sila ang kawawa, mawawalan po sila ng trabaho nang dahil sa ginagawa. Oo nga, nakamura kayo, nakalusot kayo. Pero yung naandoon sa front, masisita, mawawalan po sila ng trabaho, mawawalan po ng tiwala ang Hapon sa kanila. Siyempre, isipin din ng Hapon minsan, pinapalusot nyo kasi kababayan ninyo. Mag-isip po tayo, guys. Kawawa yung mga Pilipino, kawawa yung mga kababayan natin na nagtatrabaho ng seryoso, inaayos yung trabaho, tapos kayo lang din pala ang makakasira sa kanila. Nahihiya ako sa president ng hotel dahil almost Pilipino po ang nahuhuli. So, iwasan po natin. May mga Chinese din naman gumagawa. Ang iba pa ha, ang iba pa, na nag-check-in sa aming hotel, may mga position pa sa ibang bansa. Diba? Mga galing pa immigration, pero ginagawa yung ganung klase. Wag po tayong ganun. Oo, pera lang yan. Nakaka-discount naman kayo eh. Nakaka-discount kayo. Halimbawa, sa isang room, mag-check-in kayo. 4 kayo sa isang room, may discount po yan. Hindi po yun per person ang single. Per person po yung single sa inyo. Pero may discount na yun kasi 4 kayo sa isang room. Unlike na mag-check-in kayo ng ikaw lang mag-isa. Siyempre, buong room yun ang babayaran mo. Pero pag 4 kayo, per person po yun. Pero hindi na ganoon. Kamahal ang single sa inyo. Mura na po yun. No, kasi medyo tawag dito medyo paulit-ulit yung problema na nangyayari dito sa, hindi lang siguro nangyayari ito sa amin, sa ibang hotel. Ganon ang ginagawa. So iwasan po natin. Nakakahiya po talaga, nakakahiya. Kami po yung napapahiya sa management dito sa mga kasama naming Hapon, na kapwa naming Pilipino. Minsan nga nagtatanong pa yan sila, mayaman ba yan sila? Wala ba yan silang pera? Oo, nagtatanong minsan sila na, tesang, ganyan. Yung mga Pilipino bang pumupunta dito, mayayaman yan?
anong sagot ko? Oo, meron. Siyempre, nakarating nga ng Japan eh. Hindi biro ang pumunta sa Japan, ang gastos sa Japan, ticket, lahat ng accommodation, lahat po yan, sabi ko, hindi yan kakayanin ng normal na Pilipino na walang pera sa Pilipinas, na maliit lang yung income na makakarating ng Japan, na mag-vacation. Of course, may pera yan, magaganda ang trabaho. Binibuild up po namin ang Pilipino dito sa mga kasama naming Hapon, dito sa bansang Hapon. Ganun namin kayo ipagmalaki. Tapos ganun lang ang gagawin nyo na mag-cheat kayo, hindi kayo magbabayad. Siyempre isipin nila, akala ko ba may ano yan sila. Bakit? 'Di ba? Unfair po 'yon. Cheating po yung ginagawa nyo, skip po 'yon. Business po 'yan. Hindi nyo lang alam kung gaano nalulugi ang mga hotels sa mga ganyang klaseng mga customers na pumupunta na nag-check-in, na ang dami nilang sinasama sa loob ng room. Wag po natin gawin. Kung nagagawa natin yan sa Pilipinas, minsan sa Pilipinas nga hindi kayo nakakalusot kasi may guard. Dito medyo malawang ang Japan. Kumbaga trust issue. Trust issue po dito sa Japan. Nagtitiwala po sila sa mga tao. 'Di ba, may napapansin nga kayo, may napapanood kayo mga video, may mga tinitinda dito pero wala pong tao. May presyo siya pero ilagay mo lang yung pera mo doon sa box. So ganun po 'yun dito. Wag nating ilagay sa alanganin ang ating mga kababayan na nagtatrabaho dito. Kasi sila po yung kawawa. Sila po yung mawawala ng trabaho nang dahil sa ginagawa nyo na kung tutuusin maliit na halaga lang 'yun para sa inyo. Nagtitipid tayo. Oo, naandoon na yun. Pilipino tayo eh. Pero iwasan nyo yun. Iwasan nyo po, lalo na may mga Pilipinong gumagawa doon, nagtatrabaho. Tingnan nyo rin ang mga kababayan ninyo na nagsisikap na magtrabaho dito. Maging maayos ang buhay namin dito. Mahirap maghanap ng trabaho dito na maayos-ayos. 'Di ba? So, ano lang din guys, ilagay natin sa fair ang lahat. Kung mag-check-in kayo, kung ilan kayong person, iyon din ang ilagay ninyo. Kasi, hindi naman ganun kamahal pag lahat dineclare nyo kung ilan kayong tao. Hindi naman siya ganun kamahal eh. Mas mapapamahal kayo, pag kayo nahuli, mas mapapamahal po ang bayad ninyo. Dito sa amin, yung iba nagmamatigasan pa yan. Hindi na magbabayad. Uy, kababayan naman eh. Sabing ganun ba naman? Uy, hindi na kasi kababayan naman eh. Kapwa naman tayong Pilipino. No, hindi po pumapayag. Kahit kapwa Pilipino, sila po kasi ang mawawala ng trabaho. Na-check po yun ng hotel management. So, yun lang guys ha. So, sana naiparating ko yung message ko sa inyo na iwasan natin yung mga ganong klaseng pag-uugali dito sa bansang Japan. Kasi dito po ang inyong mga kababayan na nagsisikap na magtrabaho, maghanap ng trabaho, nagtatrabaho ng fair. Sila po yung mawawalan ng trabaho dahil sa ginagawa nating hindi maganda. Oo, pera yan, importante yan. Pero hindi nyo alam, nakakasira. Hindi nyo pala alam ha. Yung gumagawa na yun, hindi nyo lang alam, nakakasira kayo ng buhay ng iba, na kapwa ninyong Pilipino. Yun lang. Sinadya ko talagang gawin ang video na ito para maiparating ko yung message doon, lalo na sa mga mag-check-in sa hotel namin. Maging fair po tayo. Mababait naman yung mga kababayan natin dito sa hotel eh. Friendly, madaling lapitan. 'Di ba? Wala kayong maiko-comment na hindi maganda sa mga kababayan natin na nagtatrabaho diyan sa hotel. Kahit nga wala kayong tip na binibigay, wala 'yun sa amin dito. Kung wala man kayo binigay, wala po 'yan sa amin. Ang mahalaga sa amin, mai-serve namin sa inyo ang tamang service na nararapat sa inyo. 'Di ba? So, ganun po sana. Doon naman sa iba na nag-check-in sa amin, mga kapwa nating kababayan,
mababait po talaga sila. Na-appreciate nila yung effort ng hotel, ng kababayan natin. Lahat ng hihingiin nila pagdating sa housekeeping, naandyan po kaagad. Hindi po kami nag-aatubiling magbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Maraming salamat po at na-appreciate ninyo yung aming effort din. Siyempre kababayan, so para tayong family, 'di ba? Pag nag-uusap-usap, para na tayong family, parang anlapit sa loob ng feelings natin na para tayong family. So, maraming salamat at nire-refer pa nila sa iba nila mga friends, families yung ating hotel. Hindi po kayo mahihirapan guys pag nag-check-in kayo sa aming hotel kasi meron po tayong mga Filipino English speaking. Hindi po kayo mahihirapan mag-Nihongo kahit hindi kayo marunong mag-Nihongo. English okay po sa front. And of course, mga Filipina po yon ang ating mga kasama dyan sa trabaho, sa housekeeping. So para kang, kasi isipin mo, pupunta ka ng Japan, hindi ka marunong mag-Nihongo. So hindi mo alam kung paano makipag-communicate, paano ba magtatanong, kasi may mga Hapon na hindi talaga marunong mag-English. So sa aming hotel po guys, okay po siya. Hindi ka po mahihirapan, may mga questions ka. Lahat po ibibigay namin yung service na nararapat para sa isang client na nag-i-stay sa aming hotel. So yun guys, maraming salamat doon sa mga mabubuting puso na nag-i-stay sa aming hotel na nagustuhan yung aming service. Huwag kayong mahiya kung kayo man magstay, huwag kayong mahiya magtanong, mag-ask, or may concern po kayo, sabihin nyo po. Anytime po yung aming service na andyan po. Hindi po namin kayo pababayaan dito. Pag naandito kayo, nagstay sa aming hotel. O diba, yun lang ang aking talagang sinadya dito, ang magpasalamat sa inyo. At doon sa mga gumagawa na unfair naman, doon sa hotel, at sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, so iwasan po natin yun. So sana magkaroon po ng taimtim. Yung mga sinabi ko sa inyo, no, sana sa mga susunod pa na may mag-stay na iiwasan po natin yung mga ganoon. Kasi nakakahiya po talaga. Kami po yung napapahiya dito. Kasi Filipino. Kung Chinese ang gumawa nan, it's okay kasi Chinese naman sila, diba? So hindi natin kababayan yon. So nahuhuli sila na ano sila, pero yung concern kasi namin is doon sa mga kapwa nating Pilipino na gumagawa niyan dito. Yun po talaga na almost nito lang, puro mga Pilipino po talaga gumagawa niyan. May mga katungkulan pa yan ha, magaganda pa yan ang trabaho, pero ginagawa pa yan at sasabihin pa, hayaan mo na kasi kababayan naman. So hindi po yun, hindi po pwede. Anytime po malapit po ang pulis sa amin, doon sa mga matitigas ang ulo at then ayaw din magbayad, anytime po, one click lang namin pupunta po yung pulis. So nakakahiya, 'di ba? Kasi hindi ka lang magbabayad, tawagan ka pa ng pulis. So yun po, yun po yung iiwasan natin. 'Di ba? At grabe din yung iba ha, pag naka-check-in talaga, pag iniwan talaga yung room, kala mo parang Smoky Mountain, puro basura, tambak ang basura talaga. Kawawa lang din yung ating mga housekeeping. Oo, kawawa yung ating mga housekeeping na kami naman kahit saan kami magstay ng hotel, hindi siya ganun kakalat. Kahit before pa talaga, hindi naman siya ganun kakalat. Ang sinasabi kong kalat, ito ha. Mineral water. Bago yan lalabas ng kwarto ha. Mag-check out na Mineral water, sleeper. Okay lang yung sleeper Yung mga pampers, nakakalat po yan sa sa carpet. Pagpasok mo parang Smoky Mountain na, ano bang klaseng tao yung nag-check-in dito? Yung ganun. May mga ganun po. Although nasanay tayo mga Pilipino na may katulong sa bahay, pero pag nasa ibang bansa, tapos sa hotel, iniisip natin na nagbabayad naman tayo, ano naman yan sa bayad. Hindi,
okay naman po yun, wala naman pong problema doon. Ang pinapakita lang kasi natin, pag tayo napunta sa ibang bansa, at ganun tayo, yung ugali natin na pinapakita pag alis mo sa hotel na sobrang kalat talaga, everywhere, pagpasok mo pa lang, puro na siya talagang basura, parang Smoky Mountain talaga. Magugulat ka na lang talaga na Pilipino ba yung nag-stay dito? Yung ganun na nagugulat kami na may ganun palang klaseng tao na malinis talaga. Nakakatuwa yung ganoon kasi pinapakita natin yung ating pagiging Pilipino na nagiging masinop, malinis. Hindi naman sinasabi na bawal magkalat. Ang kalat hindi naman talaga miwasan. Pero you can't imagine na pagpasok mo pa lang naroon, pagbukas mo pa lang ng pinto, talagang magugulat ka talaga na, what kind of people na nag-stay sa room na ito? Alam mo yun, hindi ko ma-explain. Nagiget yun yung ibig kong sabihin. Ano talaga, sobra. Oo, tapos marami pang problemang iniwan doon sa room. Although na yung iba naman, na-appreciate po namin doon sa iba na alam nilang makalat talaga sila. Ultimo mga pampers nila iniwan sa mga bed. Madumi po, amoy tai talaga. Sorry amoy po talaga nung mga bata. Yung pagpasok mo palang, alam nyo pagka ganun po yun, na iniwanan nyo ng ganoon ka, yung room. Isang araw po yun hindi pinapaistihan ng hotel. Kasi yung susunod na mag-stay noon, alam nyo kasi pagkalinis ng room, ng hotel, 3 PM may mag-check-in po ulit doon sa hotel, sa room na iniwan ninyo. So, pagka ganong klase po yung ang ginawa ninyo doon sa hotel na maamoy, na mabaho, hindi yun pinapa-check-in ng hindi nilalagyan ng customer ng hotel yung room na yun. Kasi hindi deserve nung sumunod na mag-check-in doon sa room na iniwanan, na madumi, na mabaho, hindi nila deserve yung ganoong room. So, sinong logi? Ang hotel po. Kayo okay na, masaya na kayo, nakauwi na kayo, enjoy na kayo, pero yung iniwan nyo na memories dito, sa amin, sa hotel, naiiwan po. Naiiwan. Oo, ganun po yun hindi ko kayo binabash or what. Sinasabi ko lang yung katotohanan, sinasabi ko yung totoo, para the next na mag-check-in tayo, anywhere, saan mang bansa, saan mang sulok ng mundo, kahit na sa Pilipinas, maging responsible po tayo sa ating room. Hindi naman kami nagrereklamo, pero talagang iyon po yung nangyayari. Hindi naman natin maiiwasan yun. Pero may ganun po talaga, sobra po talaga. Ang dami po talaga naming nai-experience dito sa hotel na wow, sobra. Naiintindihan namin pag ibang lahi, kasi ibang lahi maano talaga yan sila, makalat, madumi talaga. Pero alam nyo, daig pa minsan ng mga ibang lahi ang Pilipino kung maggamit ng room. Malilinis pa, kahit nga mga ibang Chinese nga, malilinis pa yung room nila, ang bango pa. I-compare mo doon sa iba na madumi, na sobra talaga, grabe talaga. Pero thankful ako kasi napili nyo yung hotel natin. Ang sa akin lang, yung message ko lang is gamitin natin ng tama. Ang room na binigay sa atin, business po yan business po yan. Siyempre wala naman tayong alam kung logi ba yung management or hindi. Ang akala lang natin, syempre hotel yan, kumikita. No, hindi po. Logi po ang hotel pagka ganong klaseng customer ang nag-check-in. I tell you, logi po ang hotel. Ang dami po nilang binabayaran doon sa iniwanan ninyo. Ayun lang guys, iwasan ninyo yung mag-check-in. Kahit saan man kayo mag-check-in, yung mag-cheat kayo ng isa lang or dalawa lang kayo, tapos may susunod pa na dalawa. Mga ganun ang nangyayari dito.
sa mga hotels, ganyan po ang nangyayari. Ang lalaki pa ng bag. Hindi nyo ba alam na mga ang housekeeping, may hawak yan na chart. Halimbawa, itong room na to, 202, room 202, halimbawa, room 202 mo yun. Nakalagay po yun kung ilang person ang mag-check-in. Halimbawa, isa ka lang. So, nakalagay doon 1 person lang. So, ibig sabihin, yung mga set doon, access, yung mga amenities na nilagay doon sa room mo is for 1 person. So, ibig sabihin, yung bag mo, isa lang o dalawa ang dala-dala mo. Gano'n naman usually talaga. Kung hindi isa, dalawa yung bag. Isang malaki, isang maliit. So, yun yung dalawa. Hindi, pagpasok mo palang grabe, 4, 5 na yung bag. Ang lalaki pa. O, diba? Sinong hindi magugulat? So, doon po, hindi po kayo, hindi, mahuhuli po talaga kayo. Mahuhuli po talaga kayo. Nache-check po yun. Chine-check din po yun ng mga housekeeping natin. Kasi yun ang iniiwasan natin. Pag nalugi ang hotel, lugi din, wala din trabaho yung mga kababayan natin na doon lang din umaasa sa laki ng cost of living dito sa Japan, doon lang umaasa sa trabaho na yun, tapos tatanggalan pa natin. So, nasaan po yung conscience natin, 'di ba? So, iwasan po natin yun. Yun lang, maging fair tayo bilang tao. Maging kind po tayo sa kahit saan tayo magpunta, maging kind po tayo kahit hindi po natin lugar yan, hindi po natin pag-aari yung mga yan, kahit na nagbabayad po tayo, respect po, i-respect po natin kahit na hindi atin pag-aari. Yun lang naman po ha. Wag kayong wag kayong tawag dito, wag kayong mag-isip ng ganito, binabash ko yung mga ganito, ganyan. Ginawa ko po talaga ito para sa pride ng ating mga kababayang Pilipino dito na naninirahan sa Japan, kasi kami po yung napapahiya, kami po yung nawawala ng trabaho, napapagalitan po kami dahil sa mga ganyang nangyayaring ginagawa ng mga kapwa natin. So, yun po. Yun lang naman po, kasi naawa ako doon sa front, doon sa mga housekeeping na napapagalitan ng hindi naman nila kasalanan, napapahiya ng dahil lang sa kapwa Pilipino, nationality, napapahiya. So, yun po, iwasan po natin. Kung gawin nyo yan, sa iba nyo na lang gawin, yung wala mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Wag naman tayo magpakilala, may mga Pilipino dyan, tapos gagawin nyo yan. Wag nyo nang gawin yan. Maging, 'di ba, isipin nyo yung mga kababayan nyo nagtatrabaho din dyan. So, kung may gusto kayong gawin yan sa iba nyong gawin yan, sa China nyong gawin yan. Kasi mga China, marami ding ginagawa ng mga ganyan eh. Nakakalusot mga Korea. Mga ganyan, nakakalusot, nakakaano sila. Pero mahigpit po talaga yung ating hotel pagdating sa mga ganyan. Lalo na ngayon pina-implement sa hotel namin na talagang huhulihin yung mga ganong klaseng customer na nagdadala ng excess head doon sa room. Ayun po ha. So, thank you so much for watching my video, and thank you so much. And maraming salamat dun sa mag-i-stay sa aming hotel. Hindi po kayo magsisisi dahil napaka-humble, very kind ng ating mga staff dyan. So, nila, madali pong lapitan. So, thank you and thank you again, and magkita-kita-kits po tayo doon sa hotel. Okay? Thank you so much, and thank you for watching, and see you on my next vlog kung kailan ako makagawa ulit ng vlog. Thank you so much.